Kumusta po kayo? Ako po si Aling Maria. Ako po ay 68 taong gulang na. 4 na linggo na ang nakalipas, muntik na akong himatayin nang mabalitaan ko na ipinagbili ng mga magulang ng aking apo na babae ang lumang piano ng kanyang lola. Ang piano na ipinangako nito sa kanya. Ngunit nagkamali sila. Nang sinabi ng aking apo na si Lola Elena, Annabel, sa kanyang lola ang tungkol dito, hindi ito umiyak. Hindi rin ito sumigaw. Kinuha lamang nito ang telepono, pinindot ang isang numero, at sinabi ang 7 salita na sisira sa lahat ng akala ng mga magulang ni Lola Elena na kanila. Bago ko ikwento sa inyo ang 7 salitang iyon at kung ano ang nangyari pagkatapos sa ika-60 kaarawan ng ina ni Lola Elena, paki-like at subscribe naman po kung talagang nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood at anong oras na po doon. Ngayon, balikan natin ang araw kung saan nagsimula ang lahat. Ito ay isang hapon nang ilipat ang lola ni Lola Elena sa nursing home. Tumawag sa isang Martes ng hapon pagkatapos ng huling klase sa piano ni Lola Elena. Inatake na naman sa puso si Lola, sabi ng kanyang ama. Walang bati, walang kahit katiting na pagmamalasakit. Ayos naman siya, pero inilipat siya sa nursing home. Magkikita ang pamilya sa ospital sa loob ng 1 oras. Alam kong may mali. Pagdating ko doon, ang mga magulang ni Lola Elena at ang kanyang kapatid na si Carmela, Megan, ay nagtipon sa isang sulok ng waiting room, nag-uusap ng mahina. Nakapamewang ang ama ni Lola Elena na si Mang David. Yakap-yakap ni Aling Perla, ang kanyang ina, ang kanyang mamahaling bag na parang bangka. At si Carmela, 4 na taon ang mas bata kay Lola Elena, na laging kinakawawa ay nakatutok sa kanyang telepono. Buti at nakarating ka, sabi ng kanyang ama. Kailangan nating magtulungan, hindi na kailangan pang magtanong kung ano ang nararamdaman. Huwag nang sabihin na mahirap ito para sayo. Puro pag-aayos lang. Kailangan may magbantay sa lola araw-araw. Nagpatuloy siya. Kailangan naming asikasuhin ni mama ang negosyo. Si Carmela ay nasa isang mahalagang yugto sa pamilya ni Daniel. Daniel Harrison. Kasintahan ni Carmela sa loob ng 8 buwan, anak ng pinakamahalagang business partner ni Papa. Kaya, Lola Elena, tiningnan ng kanyang ama si Lola Elena na parang nagbibigay ng isang utos. Ikaw na ang bahala sa pagbabantay kay Lola. Flexible naman ang schedule mo. Hindi naman nag-o-overtime ang mga guro. Gusto kong sabihin na nagtuturo ng musika ang aking apo sa 37 bata bawat linggo, na nagpapatakbo rin siya ng mga programa pagkatapos ng klase, na mahalaga rin ang kanyang oras, ngunit hindi ko sinabi. Opo, mahinang sabi ni Lola Elena. Gusto ko po talagang makasama si Lola. Magaling, lumingon ang kanyang ama. I-update mo lang kami kung meron mang pagbabago. Paglakad ko patungo sa silid ni Lola, narinig ko ang boses ng ina ni Lola Elena para lang marinig ni Carmela. May silbi rin naman pala ang batang iyan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi ako lumingon. Hindi dahil hindi ko narinig, kundi dahil nasanay na ako sa sakit na ito, kaya hindi na ako umaasa na mapapansin pa ako. Ang silid ni Lola Eleanor, ang lola ni Lola Elena, ay may amoy ng lavender at lumang libro. Laging ganoon ang gusto niya. Sinusubukan nilang gawing amoy gamot ang lahat, sabi niya sa akin sa aking unang pagbisita. Hindi ako papayag. Kung kailangan kong mamatay, mamamatay ako sa piling ng mga bagay na mahal ko. Siya ay 7 taong gulang, malinaw ang pag-iisip, at may congestive heart failure. Binigyan siya ng doktor ng ilang linggo, marahil 1 o 2 buwan kung swerte. Binibisita ko siya araw-araw pagkatapos ng klase. Nag-uusap kami tungkol sa musika, tungkol sa mga taon na nagtatanghal siya sa mga concert hall sa Northeast, tungkol sa mga estudyante ni Lola Elena na hindi pa marunong bumasa ng nota ngunit nararamdaman na ang ritmo sa kanilang mga buto. Isang gabi, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mas mahina kaysa sa naaalala ko, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin. Lola Elena, kailangan mong malaman ang isang bagay. Opo, Lola. Ang Steinway piano. Tumigil siya, hinayaan niyang tumatak ang mga salita. Ang piano ng iyong ina, ang piano mula pa noong 1892. Kilalang kilala ko ang piano na iyon.
Natutunan ni Lola Elena ang kanyang unang mga nota sa mga ivory key na iyon noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ang piano na iyon ang naging musika ng kabataan ni Lola Elena, ang tanging lugar sa pamilya kung saan talagang nararamdaman niya na siya ay nakikita. Iyo iyon, mariing sabi niya. Sinabi ko na kay Mang David at Aling Perla. Sinabi ko sa kanila noong nakaraang buwan sa harap ng lahat. Iyo ang piano na iyon. Naalala ko ang pag-uusap na iyon. Nakakuyom ang panga ng ama ni Lola Elena. Tiningnan siya ng kanyang ina kay Carmela, nagpalitan sila ng tingin. Umikot ang mga mata ni Carmela at bumulong tungkol sa mga bagay na sobrang sentimental. Lola, hindi mo na kailangang gawin iyon. Gusto ko, ikaw lang ang nakakaintindi sa kahalagahan nito. Ipangako mo sa akin na iingatan mo ito. Ipinapangako ko po. Ngumiti siya, ang isang ngiti ng pag-unawa na tila may mga sikreto na hindi ko pa kayang makita. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, apo, at may mga taong kailangang matuto ng aral na iyon sa mahirap na paraan. Pagkaraan ng 2 linggo, nagbago ang lahat. Hiniling ni Lola Eleanor kay Lola Elena na magdala ng ilang lumang larawan mula sa kanyang bahay, mga larawan ng kanyang mga pagtatanghal, mga larawan na gusto niyang makita sa huling pagkakataon. May susi pa rin si Lola Elena, kaya nagmaneho siya papunta doon pagkatapos ng klase noong isang maulan na Huwebes ng hapon. Tahimik ang bahay, sobrang tahimik. Dumaan si Lola Elena sa hallway, sa dining room, sa living room, kung saan tumayo ang Steinway piano sa loob ng 30 taon. Walang laman ang silid. Huminga ng malalim si Lola Elena. Kung saan dapat nakatayo ang piano, mayroon na lang isang hugis rektanggulo na bakas sa karpet. Ang anino ng isang bagay na nandoon sa loob ng dekada, ngayon ay marahas na inalis. Nanginginig ang kamay ni Lola Elena habang kinukuha ang kanyang telepono. Mama, pumiyok ang kanyang boses. Nasaan ang piano ni Lola? Pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ng kanyang ina, masungit at mapanlait. Inasikaso na ng papa mo iyon. Trabaho iyon ng mga matatanda, Lola Elena. Hindi mo na kailangan pang problemahin iyon. Inasikaso na? Nasaan ito? Tanong ni Lola Elena. Huwag kang mag-alala, anak. Pinatay ang tawag. Pinatay siya ng kanyang ina. Tumayo si Lola Elena sa walang laman na silid na iyon ng maraming oras, nakatitig sa bakas sa karpet. Umuulan sa bintana. Sa malayo, kulog. Noong gabing iyon, nagmaneho si Lola Elena sa bahay ng kanyang mga magulang. Lumabas si Mang David upang buksan ang pinto na may baso ng whiskey sa kamay, tila naiinis dahil sa pagkagambala. Parang gumigiwang ang mundo. Ipinagbili mo iyon? Malapit nang mamatay si Lola, Lola Elena. Lumagok siya sa kanyang whiskey. Hindi na niya kailangan ng piano at hindi mo rin naman kailangan. Sa likuran, narinig ni Lola Elena ang tunog ng mga susi ng kotse. Lumitaw si Carmela sa hallway, nakangiti. Mga bagong susi para sa bagong kotse. Binilhan mo siya ng kotse? Matalim ang boses ni Lola Elena. Sa pera ng pagbebenta ng piano ni Lola. Nagkibit balikat ang kanyang ama na parang nagtatanong si Lola Elena tungkol sa panahon. Mercedes-Benz. Kailangan ni Carmela na magkaroon ng magandang impresyon sa pamilya Harrison. Ang pamilya ni Daniel ay masyadong nakatuon sa hitsura. Dapat ay sa akin ang piano na yon. Ano naman ang gagawin mo doon? Lumitaw ang ina ni Lola Elena sa likuran ng kanyang ama, nakapamewang. Nagtuturo ka ng mga klase sa musika para sa mga bata, Lola Elena. Hindi ka nagtatanghal, wala kang espasyo. Kailangan ni Carmela ang pera para sa kanyang kinabukasan. Sa kanyang kinabukasan. Inulit ni Lola Elena ang mga salitang iyon, nadarama ang pait ng mga ito. Walang pakundangan na naglakad si Carmela sa hallway, winawagayway ang mga bagong susi na parang tropeyo. Huwag kang magselos, Lola Elena. Hindi maganda. Ngumiti siya at ipinakita ang kanyang mga ngipin. Kung pinili mo lang sana ang isang mas magandang trabaho, kaya mo ring bilhin ang magagandang bagay. Tiningnan ni Lola Elena ang kanyang mga magulang. Tiningnan ang kanyang kapatid na babae.
tiningnan ang buhay na itinayo nila, kung saan siya palaging ang naiwan. Laging ang taong ang mga pangangailangan ay nasa huli. Alam ba ni Lola, katahimikan? Alam ba niya na ipinagbili ninyo ang kanyang piano? Tumigas ang mukha ng kanyang ina. Nasa nursing home na si Lola, Lola Elena. Nagmo-morphine siya kalahati ng panahon. Hindi na niya kailangang malaman ang anumang bagay na makakalungkot sa kanya. Ang ibig mong sabihin ay hindi mo gustong malaman niya? Ang ibig kong sabihin ay, mas lumapit ang kanyang ina. Ang kanyang boses ay naging malamig at nagbabanta. Kung sasabihin mo sa kanya at magdulot ito ng stress sa kanya at may mangyari sa kanya, ikaw ang may kasalanan. Gusto mo bang panagutan ng pagpatay sa iyong lola? Ang akusasyon ay nakalutang sa hangin na parang lason. Dapat sana ay umatras si Lola Elena. Tiyak na gagawin iyon ni Lola Elena noon, ngunit may nagbago sa kanya. May natunaw sa wakas. May karapatan si Lola na malaman kung ano ang nangyari sa kanyang ari-arian, mahinang sabi ni Lola Elena. At hindi ako magsisinungaling sa kanya. Lumiko siya at lumabas bago pa sila makareaksyon. Hindi nakatulog si Lola Elena noong gabing iyon. Ang kanyang maliit na apartment na may isang silid tulugan, kung saan palaging tinutukso ng kanyang mga magulang bilang patunay ng kanyang masamang pagpili sa buhay, ay tila mas maliit kaysa karaniwan. Umupo siya sa lumang sofa, nakatingin sa isang naka-frame na larawan sa istante. Si Lola Eleanor sa kanyang huling konsyerto, 20 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga daliri ay nasa mga key, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa layunin. Ang piano na iyon, ang piano na ipinagbili nila na parang wala lang. Ang mga salita ng kanyang ina ay nanatili sa isipan ni Lola Elena. Kung may mangyari, ikaw ang may kasalanan. Tama ba ang kanyang ina? Kung sinabi ni Lola Elena sa kanyang lola, mapapahamak ba siya sa gulat? Magdadagdag ba siya ng higit na pagdurusa sa kanyang huling araw? Ngunit naalala ni Lola Elena kung ano ang palaging itinuturo sa kanya ng kanyang lola. Ang katotohanan ay maaaring makasakit, sinabi niya minsan noong si Lola Elena ay 20 taong gulang at ayaw sabihin sa kanyang mga magulang na bumagsak siya sa matematika. Ngunit ang kasinungalingan ay laging mas nakakasakit. Kailangan lang nila ng mas mahabang panahon. Ibinaba ni Lola Elena ang kanyang mga tuhod sa kanyang dibdib at inisip ang nakaraang 28 taon. Bawat oras na nanahimik siya upang mapanatili ang kapayapaan. Bawat oras na nagpasya siyang kumuha ng mas kaunti dahil ang pakikipaglaban ay parang walang kabuluhan. Bawat oras na siya ay umurong upang mapalaki ang kanyang pamilya. At saan siya dinala nito? Dito, nag-iisa. Hindi nakikita. Nanood sila na binubura ang mga kagustuhan ni Lola na parang walang saysay ang kanyang mga salita. Kung mananahimik siya ngayon, hindi niya mapapanatili ang kapayapaan. Siya ay nagiging kasabwat. Sa ganap na 3 ng umaga, nagpasya si Lola Elena. Karapat-dapat malaman ni Lola ang katotohanan. Karapat-dapat siyang malaman na ninakaw siya ng kanyang anak, nagsinungaling sa kanya, at inakala na siya ay mahina na para hindi na mahalaga. At marahil, nararapat lamang na huminto si Lola Elena sa paghingi ng tawad sa pag-iral. Nagtakda ng alarma si Lola Elena para sa madaling araw. Pupunta siya sa nursing home bago siya pumasok sa klase. Sasabihin niya ang lahat kay Lola. Gising pa si Lola nang dumating si Lola Elena, nakasandal sa kanyang unan, tinitingnan ang pagsikat ng araw sa bintana. Parang hindi ka pa natutulog, mahinang sabi niya. Hindi pa. Lumapit si Lola Elena sa kanyang kama, hinawakan ang kanyang kamay. Lola, may sasabihin ako sa iyo at masasaktan ka. Ang kanyang mga mata, matalas pa rin anuman ang mangyari, ay nakatingin kay Lola Elena. Sabihin mo, kaya sinabi ni Lola Elena. Ang walang laman na espasyo sa living room. Sa halip, huminga ng mahaba at mabagal si Lola Eleanor, hindi isang mahirap na paghinga, hindi isang daing ng pagtataksil, kundi isang buntong hininga, ang buntong hininga ng isang taong nakita na ito ay darating. Lola, bumulong si Lola Elena. Lumingon siya kay Lola Elena
at ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang pagdurusa. Ito ay kalmado, halos pagtanggap. Alam ko na mangyayari ito, mahal. Alam mo? Kilala ko ang aking anak. Matatag ang kanyang boses. Nakita ko siyang maging ganoon sa loob ng 40 taon. Umasa ako na magbabago siya, ngunit handa rin ako sa posibilidad na hindi siya magbabago. Gumuho ang isip ni Lola Elena. Paano ka naghanda? Hindi siya direktang sumagot. Sa halip, inabot niya ang kanyang bedside table. Pwedeng ibigay mo sa akin ang telepono? Ibinigay ni Lola Elena sa kanya, nalilito. Sinuri niya ang kanyang mga kontak ng may galing na nakakagulat. Natagpuan ang isang pangalan at tinawagan. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa loudspeaker. 3 ring. Pagkatapos, isang lalaking boses na malalim. Eleanor, kumusta ka? Malapit na akong mamatay, Harold. Ngunit malinaw pa rin ang aking pag-iisip at dumating na ang oras. Sandali. Naiintindihan ko. Kailan? Linggo, ang kaarawan ni Perla sa aking bahay. Ipaplano ko ang mga dokumento. Salamat, kaibigan. Pinatay niya ang tawag at tiningnan si Lola Elena na may maliit na ngiting nakakaalam. Lola, tinitigan siya ni Lola Elena. Sino si Harold? Si Harold Jennings. Mahinhing inilagay niya ang telepono. Siya ang aking abogado sa loob ng 30 taon. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ng iyong lolo. May sarili kang abogado? Marami akong bagay na hindi alam ng iyong ama, Lola Elena. Kumikinang ang kanyang mga mata, bagaman ang pagkapagod ay bumubuo sa kanyang mga tampok. Akala ni Mang David alam niya ang lahat tungkol sa aking negosyo. Palagi niyang inakala na yon ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Naramdaman ni Lola Elena na para siyang nakatayo sa gilid ng isang malawak na bagay, tumitingin sa mga kailaliman na hindi niya kayang makita. Anong mangyayari sa linggo sa kaarawan ni Mama? Katarungan. Hinigpitan ni Lola ang kanyang kamay. Marahil ay huli na, ngunit tiyak na katarungan. Hindi mo pa naiintindihan. Hindi mo pa kailangang intindihin ang lahat. Sumandal siya sa kanyang unan, biglang mukhang mas pagod. Kailangan ko lang gawin mo ang isang bagay para sa akin. Opo, anumang bagay. Pumunta sa party, magsuot ng maganda at magdala ng pasensya. Isang maliit na ngiti. Ang uri ng pasensya na itinuro ko sa iyo noong pinag-aaralan mo ang musika ni Chopin at gusto mong itapon ang sheet music sa bintana. Halos matawa si Lola Elena, anuman ang mangyari. Ganun ba kasama? Mas masahol pa. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Ngunit kailangang malaman ng iyong ama at ina na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. At ginugol ko ang 5 taon upang matiyak na kapag dumating ang huling aralin, hindi ito malilimutan. 5 taon. Nagplano siya ng isang bagay sa loob ng 5 taon. Lola, anong ginawa mo? Ipinikit niya ang kanyang mga mata na nanaig ang pagkapagod. Pinrotektahan kita, mahal ko, tulad ng dapat kong ginawa sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Nagsisisi lang ako na naghintay ako. Umupo ako sa kanya hanggang sa nakatulog siya. Nag-iisip ng mga tanong. Harold Jennings, linggo, ang kaarawan ng aking ina sa bahay ni Lola. May magbabago. Nararamdaman ko iyon. Hindi ko lang alam kung ano. Pagkalipas ng 2 araw, nakita ko ang aking sarili na nakaupo sa isang maliit na opisina ng abogado sa labas ng Maynila. Hindi katulad ng inaasahan ko si Harold Jennings. Siya ay nasa kanyang mga huling 70s na may kulay abong buhok at mga gintong rimmed glasses. Mabagal ngunit tumpak ang kanyang mga galaw. Ang kanyang opisina ay may amoy ng katad at lumang papel mula sa sahig hanggang sa kisame na may mga legal na dokumento. Lola Elena Thompson, iniabot niya ang kanyang kamay. Madalas ka bang banggitin ng iyong lola? Natutuwa akong makilala ka. Magandang araw po, Ginong Jennings, ako po. Harold, tawagin mo na lang akong Harold. Tinuro niya ang isang upuan sa harap ng kanyang mesa. Magandang umupo ka. Pinakiusapan ako ng iyong lola na ipaliwanag ang ilang bagay bago ang linggo. Umupo ako. Medyo nanginginig ang aking mga kamay. Siya ay isang pambihirang babae, panimula ni Harold. Siya rin ay mas tuso kaysa sa akala ng kanyang mga anak. Nagmasid siya
at nagplano. Plano ng ano? Pinagsama niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Sabihin mo sa akin, Lola Elena, alam mo ba kung sino ang may-ari ng bahay na tinitirhan ng iyong mga magulang? Sila ang may-ari. Ibinigay sa kanila ng iyong lola nang mamatay ang iyong lolo. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Iyan ang sinasabi nila sa iyo? Iyan ang sinasabi ng lahat. Lahat sila ay nagkakamali. Kumuha siya ng isang file mula sa drawer ng kanyang mesa at itinulak ito sa akin. Pinahintulutan ng iyong lola sina Mang David at Aling Perla na tumira sa bahay na iyon nang hindi nagbabayad ng upa, ngunit hindi niya kailanman inilipat ang pagmamay-ari. Hindi legal, kailanman. Tinitigan ko ang mga dokumentong nasa harap ko. Sertipiko ng pagmamay-ari, ang pangalan ni Eleanor Whitmore, malinaw na nakikita. Walang paglilipat, walang pagbabago. Nakatira na sila sa kanyang bahay sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan kong sinabi, iniisip na kanila ito. Eksakto, nanggugulo ang aking isip. Ngunit bakit niya sila hinayaan na maniwala na ganun? Dahil nagmamasid siya, Lola Elena. Sumandal si Harold, nakikita kong mapapatunayan ng kanyang anak na lalaki na mali ang kanyang mga takot. Sa kasamaang palad, ginawa niya mismo ang inaasahan niya. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking apartment at nagsimulang maghanap. Binigyan ako ni Lola ng isang kahon ng mga lumang gamit maraming taon na ang nakalipas, mga larawan, sulat, pinatuyong bulaklak mula sa kanyang hardin. Hindi ko pa nagagawang tignan ito ng mabuti. Pakiramdam ko ay masyadong pribado tulad ng pagbabasa sa tala-arawan ng isang tao. Ngunit kailangan ko na ngayon ang mga sagot. Natagpuan ko ito malapit sa ilalim ng isang tambak ng mga kupas na programa sa konsyerto, isang sobre na matagal nang natatakan. Ang aking pangalan ay nakasulat sa eleganteng sulat kamay ng aking lola. At sa ibaba nito, 6 na salita para kay Lola Elena. Kapag kailangan mong maintindihan. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ito. Sa loob ay isang larawan lamang, isang kopya ng isang legal na dokumento. Ang pamagat ay bahagyang natakpan, ngunit nakita ko ang lagda ng aking lola sa ibaba, na may petsa 5 taon na ang nakalilipas. At sa kanyang sulat kamay, isang tala na nakatago sa sulok. Hindi kailanman lumisan ng bahay sa aking mga kamay, mahal ko. Ito ay hiniram lamang, at ang ilang mga nangungutang ay hindi karapat-dapat sa pribilehiyo. Binasa ko ito ng 3 beses. Pagkatapos, naintindihan ko. Ang party sa linggo ay gaganapin sa bahay ni Lola, ang bahay na itinuturing ng aking mga magulang na kanila, kung saan nagdaraos sila ng mga hapunan at mga pagtitipon tuwing holiday, kung saan ipinagbili nila ang piano na nakatayo sa sala na parang kanila ito. Ngunit hindi ito sa kanila, hindi ito kailanman sa kanila. Itinayo ng aking ama ang kanyang buong pakiramdam ng katayuan sa isang pundasyon na hindi umiiral. Iniisip ko ang lahat ng mga oras na nangangaral siya tungkol sa real estate at matalinong pamumuhunan. Ang lahat ng mga oras na tinutuyan niya ang aking maliit na apartment habang nakatayo sa isang bahay na hindi niya talaga pag-aari. Ang kabalintunaan ay halos perpekto. Ibinulsa ko ang sulat at inilagay ito sa aking bedside table. 3 araw na lang ang linggo. Anuman ang pinlano ni Lola, mangyayari ito sa lugar na inaangkin ng aking mga magulang na kanilang teritoryo, at wala silang ideya kung ano ang mangyayari. Noong gabi bago ang party, tumawag si Lola. Mas mahina ang kanyang boses kaysa dati, at naririnig ko ang pagsisikap na ginagawa ng bawat salita. Ngunit ang kanyang isip ay matalas pa rin, tulad ng labaha. Lola Elena, handa ka na ba para bukas? Sa tingin ko po. Tumigil ako. Lola, sigurado ka ba dito? Kaarawan ng iyong ina iyon, sa harap ng lahat. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan itong bukas. Huminga siya ng malalim. Ipinagbili ng iyong ama ang aking piano sa harap ng lahat. Inihayag niya ito sa party ng pamilya noong nakaraang buwan. Parang siya ang nagdesisyon. Hindi niya ako tinanong. Hindi kanya inisip. Inakala niyang ako ay mahina at ikaw naman ay masyadong tahimik para maging importante. Ipinikit ko ang aking mga mata.
Naaalala ko po. Kaya naiintindihan mo kung bakit kailangan ng aral ang mga saksi. Lumambot ang kanyang boses. Hindi ko ito ginagawa para maghigante. Mahal ko. Walang saysay ang paghihigante. Ginagawa ko ito dahil tama ito at dahil karapat-dapat ka na protektahan, lalo na pagkatapos kong mamatay. Dumadaloy ang mainit na luha sa aking mga mata. Lola, dapat na ginawa ko na ito noon. Nakita ko ang paraan ng kanilang pagtrato sa iyo sa loob ng maraming taon at umaasa ako na magbabago si Mang David. Iyon ang aking pagkakamali. Hindi po ako nagkamali. Marahil ay hindi naman, ngunit maaari ko pa ring ituwid. Sandali, wala na akong maraming oras, Lola Elena. Sabi ng doktor, ilang linggo na lang, pero sa palagay ko mas maikli pa doon. Nararamdaman ko ito, kaya kailangan mong malaman. Naniniwala ka ba sa akin? Laging po. Kaya pumunta ka bukas, magsuot ka ng damit na magpaparamdam sa iyo na malakas. At anuman ang mangyari, tandaan mo na hindi ikaw ang kontrabida sa kwentong ito. Hindi ka naging ganoon kailanman. Nagpaalam kami. Hawak ko ang telepono sa aking dibdib ng matagal pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Magbabago ang lahat bukas. Kailangan ko lang maging handa para sa pagbabago. Dumating ang linggo na may maputlang taglamig na sikat ng araw at ang uri ng malutong na hangin na nagpapatalas ng lahat. Ang bahay ni Lola, ang bahay na hiniram ng aking mga magulang, ay halos kapistahan. May naglagay ng banner na Happy 60th Birthday sa porch. Nakahanay ang mga sasakyan sa driveway at umaapaw sa kalsada. Nagpark ako sa dulo ng kalsada at umupo sa kotse ng ilang sandali, nananahimik ang aking sarili. Pumili ako ng navy blue na damit, simple ngunit elegante. Ang perlas na hikaw na ibinigay sa akin ni Lola sa aking ika-21 kaarawan. Nakapusod ang aking buhok, sandata para sa isang labanan na hindi ko lubos na naiintindihan. Sa loob ng bahay ay may mga Trento bisita, mga tiya at tiyuhin na nakikita ko lang tuwing holiday, mga kapitbahay mula sa mga nakaraang araw, ilang mga kaibigan sa negosyo ng aking ama. Nakilala ko si Tito James, Mr. Harrison, malapit sa fireplace. Nakatayo si Daniel, manugang ni Aling Maria, sa tabi niya kasama si Carmela sa kanyang mga bisig. Agad na nagbigay ng pansin ang sala. Walang laman ang sulok kung saan nakatayo ang Steinway piano sa loob ng 30 taon. May naglagay ng malaking halaman doon sinusubukang puna ng espasyo. Mukha itong katawa-tawa, isang berdeng paghingi ng tawad para sa isang bagay na hindi matatawaran. Nakatayo ang aking ina malapit sa mesa ng hapunan sa kanyang mamahaling pulang damit, tumatanggap ng mga papuri tulad ng isang reyna na tumatanggap ng mga regalo. Gumagala ang aking ama, nagtatrabaho sa silid ng may galing, at sa malayong sulok, halos hindi nakikita sa karamihan, ay si Harold Jennings, ang kanyang briefcase na nakapatong sa isang upuan. Nahuli niya ang aking tingin sa buong silid at tumango ng halos hindi mapapansin. Tumango ako bilang tugon. Lumitaw sa tabi ko si Aling Margaret, kapatid ni Lola. Lola Elena, mahal ko, kumusta si Lola Eleanor? Pagod, sinabi ko ang katotohanan, ngunit matalas pa rin. Siya ay palaging matalino. Ang mga mata ni Aling Margaret ay bumaling sa walang laman na sulok. Nakita ko na wala na ang piano. Sabi ni Mang David gusto na daw ipagbili ni Lola. Binuksan ko ang aking bibig upang sumagot, ngunit pinutol ng boses ng aking ama ang karamihan. Lahat, kung maaari kong makuha ang atensyon ng lahat, mangyaring. Tumayo ang aking ama sa gitna ng sala, hawak ang kanyang crystal glass, inuutusan ang espasyo na parang siya ang may-ari nito, na alam kong hindi ngayon. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang kamangha-manghang ika-60 anibersaryo ni Aling Perla. Palakpakan. Nagniningning ang aking ina. At gusto ko ring kumuha ng ilang sandali upang magbahagi ng ilang masayang balita sa pamilya. Parang lumubog ang aking tiyan. Tulad ng alam ng ilan, nakilala ng ating anak na babae, si Carmela, si Daniel Harrison, anak ng aking matalik na kaibigan at kasosyo, si Tito James. Itinuro niya si Daniel na ngumiti ng magalang. At upang ipagdiwang ang magandang kinabukasan ni Carmela, mayroon tayong espesyal na sorpresa.
Pinalabas niya ang buong party kung saan isang kumikinang na silver Mercedes-Benz ang nakaparada sa driveway, isang pulang bow sa hood. Isang regalo, ipinahayag ng aking ama ng buong pagmamalaki na posible dahil sa kabutihang loob ni Lola Eleanor. Ipinagbili niya ang kanyang lumang piano upang mamuhunan sa kinabukasan ng kanyang apo. Napahiyaw si Carmela, niyakap ang aking ama at nag-pose para sa mga larawan sa tabi ng kotse. Tumayo ako nang hindi gumagalaw sa porch. Inulit niya, muling isinulat ang kwento, na ginagawa ang kanyang sarili na bayani habang ganap na inaalis ang mga kagustuhan ni Lola. Isang babae na hindi ko nakilala ay humilig kay Aling Margaret. Hindi ba dapat ay sa ibang apo ang piano na yon? Ang guro ng musika? Nagkibit-balikat ang kanyang asawa. Nagbabago ang plano ng mga bisita. Lumitaw si Aling Margaret sa tabi ko, maputla ang muka. Lola Elena, pumayag talaga si Lola Eleanor dito? Bago pa man ako makasagot, nakita ako ni Carmela at tinawag. Ang kanyang boses ay tumutulo sa huwad na tamis. Lola Elena, tara at magpa-picture tayo. Huwag kang magselos. Sigurado ako na may iiwan din si Lola para sa'yo. Marahil ang kanyang lumang koleksyon ng musika. Kumalat ang tawanan mula sa karamihan. Nanginginig ang aking mga kamay. Nanlabo ang aking paningin sa mga luha na hindi ko pinayagang tumulo. At pagkatapos sa likod ko, narinig ko ang pagbubukas ng isang briefcase. Nagsimulang pumasok ang mga tao sa loob, ngunit hinarangan ni Aling Margaret ang daan ng aking ama. Mang David. Matatag ang boses niya, ngunit nakikita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan kong tanungin ka ng isang bagay. Hindi natitinag ang ngiti ng aking ama. Pwede bang maghintay ang bagay na iyon, Margaret? Tinanong mo ba si Eleanor bago mo ipinagbili ang piano? Ang tanong ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig. Tumigil ang mga pag-uusap sa malapit. Nasa nursing home ang aking ina. Dahan-dahang sinabi ng aking ama. Wala siya sa kondisyon na gumawa ng ganitong uri ng mga desisyon. Ginawa namin kung ano ang pinakamahusay para sa kanya. Kinausap ko siya kaninang umaga. Lumalakas ang boses ni Aling Margaret. Malinaw ang pag-iisip niya, Mang David. Talagang gising. At sinabi niya sa akin, hindi mo ako kailanman hinilingan. Hindi mo man lang ako sinabihan. Mas maraming tao ang nakikinig. Nakita ko na sumimangot si Tito James. Nakita ko na gumalaw si Daniel nang hindi komportable. Lumapit ang aking ina. Namumula ang mukha. Margaret, kaarawan ko ngayon, huwag kang maingay. Maingay? Tumawa si Aling Margaret, ngunit walang kahit katiting na katatawanan doon. Aling Perla, ipinagbili ng iyong asawa ang pinakamahalagang pag-aari ni Eleanor nang hindi niya alam at ginamit ang pera para bumili ng kotse. Kung may maingay, hindi ako iyon. Tumahimik ang silid. 30 pares ng mata ang nagpalipat-lipat sa pagitan ni Aling Margaret at ng aking mga magulang. Bahagyang nabasag ang kalmado ng aking ama. Ito ay usapin ng pamilya, hindi kailangang talakayin ng publiko. Sa totoo lang, sabi ng isang bagong boses mula sa likuran namin. Sa palagay ko, kailangan itong talakayin ng publiko. Lumingon ako. Nakatayo si Harold Jennings, bukas ang kanyang briefcase, isang file sa kanyang kamay. Naglakad siya patungo sa gitna ng silid nang may banayad na kapangyarihan ng isang taong ginawa na ito ng libu-libong beses. Magandang araw sa lahat. Panimula ni Harold. Ako si Harold Jennings. Ako ang abogado ni Eleanor Whitmore. Namutla ang mukha ng aking ama. Ang katahimikan ay nakakabingi. Inilagay ni Harold ang kanyang sarili malapit sa walang laman na sulok kung saan nakatayo ang piano. Isang sinadyang pagpili. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala sa pagdiriwang. Sabi niya, madaling lumalabas ang kanyang boses sa buong silid. Ngunit hiniling ako ni Eleanor Whitmore na harapin ang ilang agarang alalahanin tungkol sa kanyang ari-arian. Dahil sa mga pangyayari, nararamdaman niya na mahalaga na marinig mismo ng kanyang pamilya at ng mga malalapit sa kanila ang mga ito. Natagpuan ng aking ama ang kanyang boses muna. May abogado ang aking ina. Kailan pa? 30 taon na ang nakalilipas, Mang David.
Magalang ang boses ni Harold ngunit mapang-uyam. Kinakatawan ko rin ang iyong ama. Malalaman mo ito kung nagtanong ka. Isang buntong hininga. Bumulong ang isang tao sa likod. O aking Diyos, ito ay masyadong labis. Lumapit ang aking ina. Malapit nang mamatay si Eleanor. Wala na siyang matinong pag-iisip. Anuman ang mga dokumento niya, Ginoong Thompson. Itinaas ni Harold ang kanyang kamay. Pinatahimik siya. Binisita ko si Eleanor kaninang umaga. Ang kanyang nurse, si Aling Carol, ay maaaring magpatunay na siya ay ganap na may kakayahan at malinaw ang pag-iisip. Binasa niya ang tiyak na mga tagubilin para sa pagpupulong ngayon. Binuksan niya ang file at kumuha ng isang dokumento. Ngayon, naiintindihan ko na may ilang pagkalito tungkol sa pagmamay-ari ng ari-arian, kaya nais kong linawin. Itinaas niya ang papel. Ito ang sertipiko ng pagmamay-ari ng bahay na ating kinaroroonan. Naputla ang mukha ng aking ama. Pansinin ang pangalan sa sertipiko. Eleanor Whitmore, hindi Mang David Thompson, hindi Aling Perla Thompson. Tumigil si Harold, hinayaang tumatak ang mga salita. Hindi kailanman nailipat ang bahay na ito. Hindi ito kailanman ibinigay. Nakatira na sila sa kanyang bahay ng 10 taon. Dahan-dahan kong sinabi, iniisip na kanila ito. Eksakto, nanggulo ang aking isip. Ngunit bakit niya sila hinayaan na maniwala na ganun? Dahil nagmamasid siya, Lola Elena. Sumandal si Harold, tinitingnan kung mapapatunayan ng kanyang anak na lalaki na mali ang kanyang mga takot. Sa kasamaang palad, ginawa niya mismo ang inaasahan niya. Noong gabing iyon, bumalik ako sa aking apartment at nagsimulang maghanap. Binigyan ako ni Lola ng isang kahon ng mga lumang gamit maraming taon na ang nakalipas, mga larawan, sulat, pinatuyong bulaklak mula sa kanyang hardin. Hindi ko pa nagagawang tignan ito ng mabuti. Pakiramdam ko ay masyadong pribado tulad ng pagbabasa sa tala-arawan ng isang tao. Ngunit kailangan ko na ngayon ang mga sagot. Natagpuan ko ito malapit sa ilalim ng isang tambak ng mga kupas na programa sa konsyerto. Isang sobre na matagal nang natatakan. Ang aking pangalan ay nakasulat sa eleganting sulat kamay ng aking lola. At sa ibaba nito, 6 na salita para kay Lola Elena, kapag kailangan mong maintindihan. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ito. Sa loob ay isang larawan lamang, isang kopya ng isang legal na dokumento. Ang pamagat ay bahagyang natakpan, ngunit nakita ko ang lagda ng aking lola sa ibaba, na may petsa 5 taon na ang nakalilipas. At sa kanyang sulat kamay, isang tala na nakatago sa sulok. Hindi kailanman lumisan ang bahay sa aking mga kamay, mahal ko. Ito ay hiniram lamang, at ang ilang mga nangungutang ay hindi karapat-dapat sa pribilehyo. Binasa ko ito ng 3 beses. Pagkatapos, naintindihan ko. Ang party sa linggo ay gaganapin sa bahay ni Lola, ang bahay na itinuturing ng aking mga magulang na kanila, kung saan nagdaraos sila ng mga hapunan at mga pagtitipon tuwing holiday, kung saan ipinagbili nila ang piano na nakatayo sa sala na parang kanila ito. Ngunit hindi ito sa kanila. Hindi ito kailanman sa kanila. Patuloy ni Harold. Sa nakalipas na 10 taon, ginamit ninyo ang ari-ariang ito nang hindi nagbabayad ng upa, kuryente, tubig o buwis sa ari-arian na lahat ay binayaran mula sa account ni Eleanor. Trinato ninyo ito na parang sa inyo. Maging ang mga pagkukumpuni, hindi pinayagan. Sumulyap siya sa mga modernong ilaw na inilagay ng aking ina noong nakaraang taon. Sa mata ng batas, kayo ay mga nangungupahan sa kalooban at ang may-ari ay may karapatang wakasan ang kasunduang iyon anumang oras. Hindi ka seryoso, di ba? Humihikbi ang boses ng aking ina. Nakatira na kami dito sa loob ng 1 dekada. Nag-invest kami sa bahay na ito. Nag-invest kayo ng walang pahintulot. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Harold. Anumang pagpapaganda na ginawa ninyo nang walang nakasulat na pahintulot ay sa may-ari, si Eleanor Whitmore. Hinawakan ni Carmela ang braso ni Daniel. Baliw. Papa, sabihin mo sa kanila na biro lang ito. Hindi makapagsalita ang aking ama. Nakatingin siya sa sertipiko na parang death warrant. Nais ko ring banggitin, dagdag ni Harold na halos hindi sinasadya,
na ang mga batas sa Pennsylvania ay tumitingin sa problema ng panloloko sa ari-arian ng seryoso. Ang pagtatanghal ng ari-arian ng ibang tao na parang sarili mo, lalo na sa mga konteksto ng negosyo, ay maaaring magdulot ng malaking legal na kahihinatnan. Nakita ko na nagbago ang ekspresyon ni Tito James mula sa pagkalito tungo sa malamig na pagkalkula. Tinitingnan niya ang aking ama sa ibang paraan, hindi na bilang kasosyo, kundi bilang isang pananagutan sa batas. Ang imperyo na itinayo ng aking ama sa hiniram na prestihiyo ay bumagsak sa aming mga mata at marami pang mga dokumento si Harold sa kanyang file. Ngayon, sabi ni Harold, kumuha ng pangalawang dokumento. Pupunta tayo sa usapin ng tiwala. Anong tiwala? Halos pabulong ang boses ng aking ama. 5 taon na ang nakalipas, nagtatag si Eleanor Whitmore ng hiwalay na tiwala, independente sa testamento na ibinahagi sa inyong pamilya. Ang tiwalang ito ay partikular na nilikha upang protektahan ang kanyang pinakamahalagang ari-arian kung sakaling tumigil siya ng mahinahon, pananalapi ng kamalian. Pananalapi ng kamalian, bulalas ng aking ina, kami ang kanyang pamilya. Ang mga miyembro ng pamilya ay maaari pa ring gumawa ng kamalian, Ginoong Thompson, gaya ng ipinakita ng mga kamakailang kaganapan. Kinuha ni Harold ang isang makapal na dokumento. Ang mga pahina nito ay malutong at tila opisyal. Sa ilalim ng mga termino ng tiwalang ito, ang mga sumusunod na ari-arian ay itinalaga na hindi maibabalik sa isang nag-iisang benepisyaryo. Ang ari-arian kung saan tayo nakatayo, ang mga account sa pananalapi ni Eleanor, at lahat ng mga bagay na may sentimental na halaga, kabilang ang 1892 Steinway piano na kamakailan ay ipinagbili ng walang pahintulot. Tumingala siya at ang kanyang mga mata ay tumigil ng direkta sa akin. Ang nag-iisang benepisyaryo ay si Lola Elena Rose Thompson. Tumahimik ang silid, binasag ito ng sigaw ni Carmela. Ano? Panloloko ito, sigaw ng aking ama. Ginawa mo siyang manipulahin. Ikaw na bata? Tinuro niya ako. Ang kanyang mukha ay kulubot sa galit. Mang David. Naging malamig ang boses ni Harold. Pinapayuhan ko kayong mag-ingat sa inyong mga susunod na salita. Ang lahat ng sinabi dito ngayon ay nasaksihan ng mahigit 30 tao. Lumipat si Aling Margaret para tumayo sa tabi ko. Natagpuan ng kanyang kamay ang aking kamay at hinigpitan ito. Alam ni Eleanor kung ano ang kanyang ginagawa. Nagpatuloy si Harold. Ginugol niya ang 5 taon sa pagmamasid, paghihintay, umaasa na mapapatunayan ng kanyang anak na mali siya. Sa halip, ipinagbili niya ang kanyang pinakamahalagang ari-arian upang bumili ng kotse para sa apong babae na hindi kailanman bumibisita sa kanya. Tumigil siya. May mga kahihinatnan ng mga aksyon, Ginoong Thompson. Ito ang inyong mga kahihinatnan. Umiiyak ang aking ina. Mukhang may sakit si Carmela at hindi ako makagalaw, hindi makahinga, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Hinayaan ni Harold na humupa ang kaguluhan bago nagpatuloy. Tungkol sa pagbebenta ng piano, kumuha siya ng isa pang dokumento. Dahil ang Steinway ay bahagi ng tiwala at si Lola Elena ang itinalagang benepisyaryo, ang pagbebenta na isinagawa ng walang pahintulot ng katiwala, iyon ay si Eleanor ay bumubuo ng maling paghawak sa mga asset ng tiwala. Ano ang ibig sabihin niyan? Mahinang sabi ni Carmela. Nangangahulugan iyon na ang 5,500,000 ay kailangang ibalik sa tiwala sa loob ng 30 araw. Lumipad ang mga mata ni Harold sa aking mga magulang at kapatid. Ang pagkabigong sumunod ay magreresulta sa isang sibil na demanda sa maling paggamit ng mga ari-arian ng tiwala. Sa malinaw na record ng papel, tinitiyak ko sa inyo na ang resulta ay hindi magiging paborabol sa inyong pamilya. Tumawa ang aking ama, isang walang laman, desperadong tunog. Wala kaming 5,500,000 na ilalaan. Napunta na ang perang iyon sa kotse. Kaya iminumungkahi ko na dapat mong hanapin ang paraan upang makuha iyon. Tumango si Harold patungo sa bintana kung saan makikita pa rin ang Mercedes sa driveway kasama ang pulang bow at lahat. Umiyak si Carmela. Ang kotse ko? Kukunin niyo ang kotse ko?
Hindi ako kumukuha ng anumang bagay, Ginoong Thompson. Ipinaliwanag ko lamang ang legal na kahihinatnan ng mga pagpipilian ng iyong pamilya. Nakita ko na humihingi si Carmela ng suporta kay Daniel, ngunit iniiwasan siya nito, maingat ang ekspresyon, neutral. Bumubulong ang kanyang ama sa kanyang tainga at wala sa kanila ang mukhang naaawa. Bilang karagdagan, dagdag ni Harold na halos hindi sinasadya, hiniling ako ni Eleanor na ipagbigay alam sa inyo na ang paninirahan sa bahay na ito ay pormal na muling aayusin. Maaari pa rin kayong manatili dito pansamantala, ngunit kakailanganin ang isang wastong kasunduan sa pag-upa. Upa? Halos hindi marinig ang boses ng aking ina. Sa bahay na tinirhan namin sa loob ng 10 taon? Sa bahay, banayad na pagtatama ni Harold, na hindi mo kailanman pag-aari. Naging tahimik ang silid hanggang sa kamatayan. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Dahan-dahang lumingon ang aking ama, ang kanyang mukha ay baluktot sa pagtataksil at galit. Ginawa mo ito, tinutulan mo siya sa amin. Tumayo ako. Hindi po, Papa, wala po akong ginawa. Mas matatag ang aking boses kaysa sa inaasahan ko. Ginawa ang mga desisyon na ito ni Lola kahit mataon na ang nakalipas. Bago ko malaman ang anuman sa kanila, nalaman ko lang ito noong nakaraang linggo. Sinungaling! Nanginginig ang boses ng aking ina sa lason. Palagi kang naninibugho kay Carmela sa tagumpay ng ating pamilya. Ito ang iyong paghihiganti. Paghihiganti? Naramdaman ko na may malamig at matigas na bagay na lumalaki sa loob ko. Hindi ko ipinagbili ang piano ni Lola nang hindi siya tinatanong. Hindi ko ginastos ang pera para sa kotse. Hindi ako nagsinungaling sa lahat tungkol sa nangyari. Lumapit ako, nakatingin ng diretsyo sa aking ina. Hindi ako ang nagsabi, at least may silbi naman ang batang iyan nang pumayag akong bisitahin si Lola araw-araw. Hindi ako ang nagputol ng tawag nang nagtanong ako ng mga tanong. At hindi ako ang nagbanta sa akin na sinasabi na ako ang mananagot sa pagpatay kay Lola kung sasabihin ko ang katotohanan. Sumigaw ang mga sigaw sa buong karamihan. Hinigpitan ni Aling Margaret ang aking kamay. Gumugol ako ng 28 taon na hindi nakikita sa pamilyang ito. Hindi natitinag ang aking boses. Tinanggap ko ito dahil naisip ko na iyon ang hinihingi ng pag-ibig. Umurong ako para maging komportable ang iba. Tiningnan ko ang aking ama, tiningnan ang aking ina, tiningnan si Carmela na umiiyak pa rin sa nawasak niyang Mercedes. Ngunit itinuro sa akin ni Lola ang ibang bagay. Itinuro niya sa akin na ang pagmamahal sa sarili ay nangangahulugan ng pagtatanggol sa kung ano ang tama, kahit na mawala ang lahat. Huminga ako. Kaya, ito ang gusto kong maintindihan ng lahat. Hindi na ako humihingi ng tawad, hindi na ako nananahimik, at hindi na ako nagkukunwari na ayos lang ang lahat kapag hindi naman. Ganap na tumahimik ang silid. Pagkatapos, ang karamihan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ng mabagal, awkward, na may mga bumulong na paalam at pag-iwas sa pakikipag-ugnayan sa mata, hinila ako ni Harold sa gilid. Lola Elena, kailangan nating talakayin ang mga susunod na hakbang. Tumango ako, pakiramdam ko pa rin ay surreal, na para bang pinapanood ko ang aking sarili sa labas ng aking katawan. Sa legal na kahulugan, mayroon kang ilang mga pagpipilian. Mahinang sinabi niya na para lamang marinig ko. Maaari mong hilingin ang agarang pagpapaalis. Dahil sa mga kalagayan, susuportahan ng iyong lola ang anumang pasya mo. Tiningnan ko sa buong silid ang aking mga magulang. Bumagsak ang aking ama sa isang upuan, ang kanyang ulo ay nakahawak sa kanyang mga kamay. Nakatayo ang aking ina sa bintana. Tumutulo ang maskara sa kanyang mukha. Nawala si Carmela, marahil ay nasa labas nagluluksa para sa kanyang Mercedes. Mukha silang wasak. Ang isang bahagi sa akin, isang maliit na nasaktan, ay gustong paikutin ng kutsilyo. Nais nilang maramdaman ang bawat piraso ng sakit na kanilang idinulot sa akin sa loob ng 21 na taon. Ngunit hindi iyon ang taong gusto kong maging. Hindi ko sila gustong paalisin, dahan-dahan kong sinabi. Hindi agad. Itinaas ni Harold ang kanyang kilay. Sigurado ka ba? Opo, huminga ako. Ito ang gusto ko.
Ang 5,500,000 ay dapat ibalik sa loob ng 90 araw, hindi 30. Bibigyan ko sila ng oras upang maipagbili ang kotse at maayos ang mga bagay. Maaari silang manatili sa bahay na may formal na kasunduan sa pag-upa na may pinakamababang upa. Pagkatapos ni Lola, lumunok ako. Pagkamatay niya, magkakaroon sila ng 12 buwan upang makahanap ng ibang lugar na titirhan. Masyadong mapagbigay iyan para sa lahat. Marahil, tumingin ako sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko ginagawa ito para parusahan sila. Ginagawa ko ito dahil tama ito at dahil tumatanggi akong maging uri ng taong sila. Pinag-aralan ako ni Harold sa mahabang panahon. Pagkatapos ay tumango siya, medyo paggalang sa kanyang ekspresyon. Sinabi ng iyong lola na ganito ka magre-react. Ipinagmamalaki ka niya, Lola Elena. Alam ko po. Pumiyok ang aking boses. Alam ko po na ganoon siya. Ang kasunduan ay binuo mismo sa mesa ng hapunan na sinaksihan ni Aling Margaret at dalawa sa iba pang mga bisita na nanatili. Pumirma ang aking ama nang hindi ako tinitingnan. Nanginginig ang kamay ng aking ina kaya hindi niya mahawakan ang panulat. Walang ni isa sa kanila ang nagsalita. Pagkatapos na maayos ang huling lagda, walang laman ang bahay. Umalis sina Tito James at Daniel nang hindi nagpapaalam. Pagkatapos, nalaman ko na umalis si Daniel habang umiiyak pa rin si Carmela sa labas. Buo pa rin ang cake ng kaarawan. Malungkot na nakabitin ang banner sa porch. Niyakap ako ni Aling Margaret bago siya umalis. Ginawa mo ang tamang bagay, mahal ko. Ipagmamalaki ka ni Eleanor. Ipinagmamalaki ka niya, mahinang sabi ko. Kinausap ko siya kaninang umaga. Parang sa cue, tumunog ang telepono ko. Isang kahilingan sa video call mula sa numero ng nursing home ni Lola. Sinagot ko, naglakad sa walang laman na sulok ng sala kung saan dati nakatayo ang piano. Lumabas ang kanyang mukha sa screen, maputla ngunit payapa. Kitang-kita si Nurse Carol sa background, nakangiti. Aking matapang na batang babae. Mahina ngunit mainit ang boses ni Lola. Kumusta ka? Natatakot? Pagamin ko. At gumaan at nalungkot ng sabay. Ganyan ang pakiramdam ng katapangan, mahal ko. Hindi ito kailanman magiging komportable. Hindi ko sila pinalayas, binigyan ko sila ng oras. Alam ko. Nag-text sa akin si Harold. Kumikinang ang kanyang mga mata. Ikaw ay isang mas mabuting tao kaysa sa karapat-dapat nila, Lola Elena. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit kanya pinili. Pinindot ko ang aking kamay sa screen. Sana mahawakan ko ang kanyang kamay sa halip. Salamat po, Lola, sa lahat, sa pagprotekta sa akin. Huwag kang magpasalamat sa akin. Mabuhay ka lang ng maayos, tumugtog ka ng musika, maging masaya. Iyon ang paraan ng pagpapasalamat mo sa akin. Gagawin ko po. Alam ko pong gagawin mo, mahal ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Alam ko pong gagawin mo. Alam ko na marami sa inyo ang nag-iisip. Iyon lang ba? Nagbago ba ang iyong mga magulang? Ang tapat na sagot ay komplikado. Hindi lahat ng kwento ay may perpektong wakas, ngunit lahat ng kwento ay may aral. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang nangyari sa mga buwan pagkatapos, gusto kong marinig mula sa inyo. Kailan kayo nagkaroon ng mga hangganan sa inyong pamilya? Gaano kahirap iyon? Ibahagi ang inyong mga kwento sa mga komento. Babasahin ko ang lahat ng isa-isa. Ang unang linggo pagkatapos ng party ay isang gulo. Mabilis na kumalat ang balita sa mga maliliit na social circle at ang kwento tungkol sa nangyari sa ika-60 kaarawan ni Aling Perla Thompson ay kumalat na parang apoy. Biglang hindi makadalo ang mga business partner ng aking ama sa mga pulong. Tumigil ang mga dating kaibigan na sumagot sa mga tawag. Pormal na umatras si Tito James mula sa joint venture na kanilang pinaplano. Nang humiling ng paliwanag ang aking ama, malamig ang sagot. Hindi ako makapagnegosyo sa isang taong hindi ko mapagkakatiwalaan. Mang David, kung kaya mong dayain ang iyong sariling ina, ano ang gagawin mo sa isang kasosyo? Ang kasunduan ay nagkakahalaga ng higit sa 11,600,000, katumbas ng $200,000 ng Estados Unidos. Nawala sa isang iglap. Kailangang isauli ni Carmela ang Mercedes. Binigyan lamang siya ng dealer ng $4,640,000,
800,000 na mas mababa kaysa sa binayaran ng aking mga magulang. Sinigawan niya ang sales clerk sa loob ng 20 minuto bago tuluyang pinirmahan ang papeles. Nakipaghiwalay sa kanya si Daniel pagkalipas ng 3 araw sa pamamagitan ng text. Sa tingin ng pamilya ko, pinakamainam na magpahinga muna tayo. Sabi sa text, isinalin. Ayaw nilang may kinalaman sa trahedya ng pamilyang Thompson. Ang aking kapatid, na laging ginintuang anak, ay biglang natagpuan ang kanyang sarili sa pagiging normal. Walang kotse, walang mayamang kasintahan, walang espesyal na katayuan. Kinailangan niyang hiramin ang lumang Honda ng aking ina para magtungo sa mga panayam sa trabaho. Hindi ako natuwa. Hindi ako nakipag-ugnayan. Nagpatuloy lang ako sa aking buhay, nagtuturo ng piano sa aking mga estudyante, binibisita si Lola gabi-gabi. Ngunit magsisinungaling ako kung sasabihin kong walang kahit kaunting tahimik na kasiyahan nang makita ang mga mukha na gumuho. Ginugol ng aking ama ang mga taon sa pagsukat ng tagumpay sa panlabas na anyo, ang bahay, ang kotse, ang tamang relasyon. Ngayon natututuhan niya na wala ni isa man sa mga ito ang totoo. Ang pundasyon kung saan itinayo niya ang kanyang pagkakakilanlan ay hiniram, at ang mga hiniram ay dapat palaging isauli. 3 linggo pagkatapos ng birthday party, tumawag sa akin ang nursing home ng 6 ng umaga. Kailangan mo nang pumunta ngayon, mahinhing sabi ng nurse. Tinatawagan ka niya. Mas binilisan ko ang pagmamaneho kaysa sa dapat kong gawin. Ang aking puso ay tumatalon sa buong biyahe. Tahimik ang silid ni Lola nang dumating ako. Tumatagos ang liwanag ng umaga sa mga kurtina na lumilikha ng malambot na dilaw na anino sa kanyang kama. Mababaw ang kanyang paghinga, nagmamaga ang kanyang mukha, ngunit bukas ang kanyang mga mata. At nang makita niya ako, ngumiti siya. Aking Lola Elena. Ang kanyang boses ay mahina lamang. Lumapit ka at umupo sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pakiramdam niya ay marupok na parang niyayakap ang isang ibon. May gusto akong sabihin sa iyo, dahan-dahang sinabi niya. Isang bagay na dapat kong sinabi sa loob ng maraming taon. Ano po, Lola? Humihingi ako ng paumanhin. Kumurap ako. Humihingi ng paumanhin sa ano? Dahil hindi ako kumilos ng mas maaga. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Nakita ko ang paraan ng kanilang pagtrato sa iyo sa paglipas ng mga taon. Inaasahan ko na magbabago si Mang David na makikita ni Aling Perla ang halaga mo. Kaya tumigil siya. Hindi po kayo ang nagkamali, sabi ko. Tumutulo rin ang aking mga luha. Marahil ay hindi naman, ngunit maaari mo pang gawin ang higit pa. Maaga mo sana akong pinrotektahan sa halip na maghintay hanggang sa malapit na akong mamatay. Mahinhing hinigpitan niya ang aking kamay. Humihingi ako ng paumanhin, mahal ko, karapat-dapat ka sa mas mabuti. Binigyan mo ako ng lahat ng bagay na mahalaga, sinabi ko ng buong lakas. Musika, pag-ibig, kaalaman na ako ay mahalaga. Iyon ay higit pa kaysa sa kailanman nila ibinigay sa akin. Ngumiti siya at sa isang sandali, siya ay parang ang lola na naaalala ko mula sa aking pagkabata. Malakas, nagliliwanag, puno ng buhay. Ipinagmamalaki kita, Lola Elena. Mayroon kang mabuting puso, ngunit sa wakas ay natutuhan mo kung paano ito ipagtanggol. Kayo po ang nagturo sa akin noon. Kaya ginawa mo ang tamang bagay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagod na ako, mahal ko, manatili ka sa akin magpakailanman. Namatay si Lola Eleanor noong gabing iyon. Payapa sa aking mga kamay. Ang libing ay ginanap yimpa araw pagkatapos sa maliit na simbahan na kanyang dinaluhan sa loob ng 50 taon. Sa kagustuhan niya, simple lang ito. Walang magarbong bulaklak, walang malalaking display, musika lang, alaala, at mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tumugtog ako ng piano sa seremonya, hindi ang nawawalang Steinway, kundi isang mapagpakumbabang instrumento na pag-aari ng simbahan sa loob ng maraming dekada. Tinugtog ko ang Nocturne in E-flat Major ni Chopin, ang unang piraso ng musika na itinuro sa akin ni Lola. Kalahati lang ang laman ng simbahan. Umupo si Aling Margaret sa unang hanay, mahigpit na hawak ang tissue.
Pinuno ng mga kaibigan ni Lola mula sa kanyang mga araw ng pagtatanghal ang ilang bangko. Ginamit ng mga babaeng may puting buhok ang mga alaala nang si Eleanor Whitmore ay isang pangalan na may kahulugan sa mundo ng klasikong musika. Umupo ang aking mga magulang sa likuran. Hindi sila lumapit sa akin bago ang seremonya, sa panahon ng seremonya, o pagkatapos. Nagsuot ang aking ina ng salamin upang itago ang kanyang mga mata. Tumingin ng diretso ang aking ama na para bang dumadalo sa kanyang sariling paglilitis. Hindi dumating si Carmela. Masyadong mahina sa emosyonal. Paliwanag ng aking ina sa isang nagtanong. Binasa ko ang eulogy. Nagsalita ako tungkol sa kanyang musika, kanyang katalinuhan, kanyang tahimik na lakas. Nagsalita ako kung paano niya itinuro sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa malalaking kilos. Ito ay tungkol sa paglitaw araw-araw at pagpili sa isang tao dahil sa kung sino talaga sila. Hindi ko binanggit ang trahedya. Hindi ang libing ang tamang lugar. Pagkatapos ng seremonya, nagsimulang lumapit sa akin ang aking ama. Nakita ko na nag-aalangan siya, humakbang. Pagkatapos ay tumigil nang hinawakan siya ng aking ina at hinila siya palayo. Hindi siya nakarating sa kabilang bahagi ng silid. Siguro gusto niyang humingi ng tawad. Siguro hindi. Hindi ko kailanman malalaman. Ngunit, nakipagkasundo ako sa katotohanan na ang ilang paghingi ng tawad ay hindi kailanman darating at ang ilan ay hindi na kailangan. 6 na buwan pagkatapos ng libing, lumipat ako sa bahay ni Lola. Noong una ay kakaiba ang pakiramdam, naglalakad sa mga silid na puno ng kanyang mga gamit. Natutulog sa guest room na kilala ko mula sa aking pagkabata. Ngunit dahan-dahan nagsimulang maging tahanan ang pakiramdam. Ginamit ko ang isang bahagi ng ibinalik na pera upang bumili ng isang bagong piano. Hindi ang Steinway na nagkakahalaga ng higit sa 5,500,000, kundi isang magandang Yamaha Grand na pumuno sa sulok kung saan nakatayo ang piano ni Lola. Iba, ngunit makabuluhan sa sarili nitong paraan. Isang bagong simula, nagsimula akong magturo ng mga pribadong aralin sa katapusan ng linggo. Ang aking unang estudyante ay ang apo ni Aling Margaret, si Sophie. 8 taong gulang, masigla ang mga mata na may parehong enerhiya na hindi mapakali na mayroon ako sa kanyang edad. Nang tugtugin niya ang buong scale, umiyak ako. Lumipat ang aking mga magulang 2 buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Lola. Hindi sila naghintay ng buong 20 buwan na aking iminungkahi. Sabi nila ay hindi sila makatira sa isang lugar na maraming malulungkot na alaala. Sa tingin ko ay hindi lang nila matagalan ang paalala kung ano ang kanilang nawala. Bumili sila ng maliit na apartment sa bayan. Naghihirap ang negosyo ng aking ama, bumagsak sa kalahati ng laki nito. Sumali ang aking ina sa ibang social club kung saan walang nakakaalam ng kasaysayan ng pamilya. Hindi kami nag-uusap. Hindi dahil sa galit, distansya lang. Ang ilang mga puwang ay masyadong malawak upang maisara. Ngunit hindi ako mapait. Nakakapagod ang pagkamuhi. At mayroon akong buhay na itatayo. Sa gabi, umuupo ako sa piano at tumutugtog hanggang sa lumitaw ang mga bituin. Minsan Chopin, minsan Bach, minsan ay improvisational melodies na walang patutunguhan at nasa lahat ng lugar. Naroon pa rin ang presensya ni Lola sa mga sandaling iyon. Sa amoy ng lavender mula sa hardin na kanyang itinanim. Sa pag-ingay ng lumang sahig. Sa paraan ng pagpasok ng liwanag sa bintana sa paglubog ng araw. Wala na siya, ngunit nasa lahat siya. At sa wakas, malaya ako. 8 buwan pagkatapos ng libing, tumunog ang aking telepono. Carmela. Tinitigan ko ang screen ng 3 ring bago sumagot. Lola Elena. Iba ang tunog ng kanyang boses, mas maliit, mas walang katiyakan. Carmela, katahimikan sa pagitan naming dalawa. Dominonto ang taon ng pagiging magkapatid ang huminto sa mga nag-aatubiling paghinto. Hindi ako tumatawag para humingi ng kahit ano, sa wakas ay sinabi niya. Gusto kong sabihin ang isang bagay. Sige. Marami na akong naisip tungkol sa lahat ng nangyari kung paano ako kumilos. Huminga siya nang nanginginig. Nung una ay galit na galit ako sa iyo, sa Lola, sa lahat. Tumigil siya. At ngayon, sandali.
Ngayon nagtatrabaho ako sa isang marketing company sa entry level. Sumasakay ako sa bus dahil hindi ko kayang bumili ng kotse. At nagsimula na akong mag-therapy. Tumawa siya, ngunit walang laman ito. Kalaunan, ang pagiging paborito ay hindi naman talaga regalo. Isa itong bitag. Natutuwa ako na sinusolusyunan mo na ito, sabi ko. Hindi kita hinihiling na patawarin mo ako. Pumiyok ang kanyang boses. Hindi ako karapat-dapat. Gusto ko lang malaman mo na ngayon ay naiintindihan ko kung bakit mo ito ginawa. Bakit ginawa iyon ni Lola? Mahal din ako ni Lola Carmela. Hindi niya lang kayang gantimpalaan ang mga gawaing nakakasakit sa iba. Alam ko, isang hilik. Kung gusto mong mag-usap, dahan-dahan kong sinabi. Handa akong makinig, ngunit ang pagtitiwala ay nangangailangan ng oras upang muling maitayo. Naiintindihan ko. Mabuti. Ibaba namin ang telepono ng walang paalam. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil walang nakakaalam kung paano. Ang ilang mga pintuan na dating isinara ay dahan-dahang nagbukas, ngunit posible pa rin ang pagbubukas. Ngayon ay tag-init, eksaktong 1 taon mula nang pumasok si Lola sa nursing home. Sa gabing ito, nakaupo ako sa piano habang lumulubog ang araw sa hardin. Nakabukas ang mga bintana at isang mainit na hangin ang nagdadala ng bango ng sampagita at bagong gupit na damo. Tumutugtog ako ng paboritong nocturne ni Lola, ang tinugtog niya sa kanyang huling konsyerto 20 taon na ang nakalipas. Ang mga tala ay lumulutang sa walang laman na bahay na pinupunan ang katahimikan ng isang bagay na mas banayad. Iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang pagtataksil, ang paglalahad, ang mga hangganan na hindi ko naisip na magkakaroon ako ng lakas ng loob na itakda. Inisip ko si Lola, ang kanyang lakas, ang kanyang pasensya, ang kanyang tahimik na determinasyon na protektahan ako, kahit na hindi ko alam na kailangan ko ng proteksyon. Iniisip ko ang aking mga magulang sa kanilang maliit na apartment na muling bumubuo ng isang buhay na hindi na magiging katulad ng kanilang inaasahan. Tungkol kay Carmela na sumasakay sa bus, na natututo sa unang pagkakataon kung ano ang ibig sabihin ng pagkamit ng isang bagay. Hindi ko sila kinamumuhian. Masyadong nakakapagod ang puot, ngunit hindi ko na rin sila kailangan. At iyon ay isang uri ng kalayaan na hindi ko inaasahan na makikita. Natapos ang nocturne. Ang huling mga tala ay nakabitin sa hangin, pagkatapos ay natunaw sa katahimikan ng gabi. Tumingin ako sa larawan ni Lola sa piano. Siya ay siksinta, nagniningning. Ang kanyang mga daliri ay nasa mga key ng Steinway. Hindi na kita tutugtugin muli. Ayos lang po, Lola, bulong ko. Ayos na ayos po ako. Gusto kong isipin na naririnig niya ako. Isinara ko ang piano, tumayo, at nagtungo sa bintana. Kasi simula pa lang lumitaw ang mga bituin, ang mga tuldok ng liwanag sa madilim na kalangitan. Wala na akong orihinal na piano. Wala na akong pamilya na akala ko ay mayroon ako. Ngunit mayroon akong mas mabuti. Mayroon ako ng aking sarili. Mayroon akong mga hangganan. Mayroon akong buhay. Kung nagtayo ako ng mga ito sa katotohanan sa halip na katahimikan, at iyon ang tunay na pamana na iniwan sa akin ni Lola. At iyan ang aking kwento. Salamat sa pagtatapos. Kung ito ay tumugma sa inyo, kung kailanman ay kinailangan ninyong tumayo para sa inyong sarili sa isang pamilyang nagpapadama sa inyo na hindi nakikita, gusto kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi makasarili. Ito ay kung paano mo iginagalang ang iyong sariling halaga. Pindutin ang like kung may kahulugan ang kwento. Mag-subscribe kung gusto mo pang makarinig ng mga ganitong kwento at tingnan ang paglalarawan para sa karagdagang mga video na sa palagay ko ay magugustuhan mo.